believe in the Lord Jesus, we and our household will be saved. Masaya talaga ang taon ko pag kayo ang kasama ko. Yung hindi naman nagkukulang talaga ang Lord na i-comfort ako. Bigyan mo siyang love, bigyan mo siya ng peace. Kung hindi man nabalik sa'yo, huwag kang mag-expect para hindi ka masaktan. I know and I believe that there is a greater purpose. Hindi lahat ng mga bagay na nangyari from the past is failure. Kung single ka, okay na single ka. Pero mas maganda pa rin ang may asawa. At kaya ko siya nasasabi dahil si Rodney ang asawa ko. And sobrang grateful ako sa buhay niya. Ako ang pinapasalamat ko talaga is Ano yan, tigay sa kanya? makabalik ako dito sa Dubai. Tapos Last year ba yun? Oo, 2025. Okay na yon, kasama na yon, on the process yon. Makabalik ako dito sa Dubai, tapos medyo, at least yung bahay namin kasi, compare noon nung pag-alis ko, hindi pa talaga siya matitirhan, but now talaga, doon na kami nakatira ng tuluyan, tapos na yung dalawang CR, dalawang kwarto na ano na siya, so talagang napakamuti ng Lord. Yung makabalik ka nga lang dito with the same employer, di ba? As in talagang napaka-ano ng Panginoon. Tapos isa pa yung nagkaroon ako ng driving license, which is the big achievement talaga siya. At bumalik ako dito na tumaas yung hindi, tumaas yung sahod mo, tapos hindi lang naman. Tapos, oo. Kaya, so, yun. Tapos, ano pa ba? Marami naman siya. Yung look forward ko naman is ano, sa agreement. Parang wala pa siya sa ano, wala pa siya sa listahan ko. Kung meron na Alam mo, naiiyak na si Aliyah eh. Kung meron na tatanggapin ko na, pero which is wala pa siya sa list ko talaga this year. Wala ka naman hindi mo tanggapin. Oo. Wala pa siya sa listahan, pero kung ibibigay ng Lord, why not, di ba? Kasi wala din naman akong control. At hindi ka Yun, so ano din, ang gusto ko talaga ay makapunta siya dito din, na makapagbakasyon. Tapos ano, basta salary increment, makareceive ko ng mga bonuses or something. Sa'yo, Wala salary na- increment sa'yo. Tapos ano din, sige yun na lang. May tapos eh. Tapos na. Tapos ano ba bang gusto mo? Ay, kasi kakain natin. Challenge na nalagpasan. Amen. And yung pong tawag dito, mayroon po akong kapatid na 3 years na sa Pilipinas. Finally, nandito na po siya sa ngayon, parang nasa gusto ko siyang dalahin from Malaysia yata siya that time or Indonesia, na gusto ko siyang patawidin dito that time. Pero napakabuti ng Panginoon, yung hindi mo kayang gawin is kaya niyang gawin in other ways na ano niya, mapapagpala ka niya sa ibang paraan. Kaya nagulat ako nung biglang sabi niya na nandito na siya, kasi yun yung hindi alam ng Lord na hindi ko kayang gawin financially, but He can do things na hindi ko inaasahan, kasi nasa ibang lugar dapat siya mapupunta, pero tumawag siya akin December. Sabi niya nasa Abu Dhabi daw siya. Sabi ko, ay thank you Lord, meron na akong pamilya sa Dubai. Ay, sa UAE. Praise God. Marami pong answered prayer, of course, yung healing ng mga anak, ng mga magulang ko po, no. Maraming challenge talaga ang 2025, and even sa trabaho, maraming challenge, pero grateful dahil nirenew ulit nila yung visa finally December. So unstoppable favor, breakthrough for 2026. And Hindi breakthrough sa hindi siya titigil hanggang education. hindi natatapos Kasi sa Rose. isa sa kabiguan ko ng 2025 is yung mag-stop yung ko, but I know and I believe that there is a greater purpose. Hindi lahat ng mga bagay na nangyari from the past is failure. It's encouragement, or tinuturuan tayo ng Panginoon. Even yung anak ko ay tinuruan din.
So, natatakot ang anak ko sa finances dahil hindi parang ang iniisip niya ay ako lang mag-isa, but God is good kasi nga sabi ko sa kanya ay ipanalangin mo. Yun po yung kasi sabay silang mag-aaral ng first year college. So, greater challenge. Pero tayo mga Kristiyano, lalo na yung ngayon, breakthrough that brings new beginnings. So, yun yung pinanghahawakan ko na our Father is the Father of the fatherless. So, siya yung, kung kaya niya pagpalain yung buhay ko ng mga nakaraang taon, mas lalo niya po tayong pagpapalain bawat isa sa atin. Amen. And of course, tayo po sa ating sarili, sa health, and even tayo po gusto rin natin ng panibagong kalaman. Kung may pagkakataon, hindi kailangan mag-stop. Ginawa mo Mag-ano ulit. Amen. So, para sa mga trabaho natin na darating, kumu-40 na. Pero Lagpas na. lagpas na daw pala. Pasing Uy, gusto pa 50 na. Pasing kwenta. Praise God. Tayo po ay sama-sama pa rin. Sa Kristo. Yung cake, ibigay nyo. Kaya nga, ang layo kasi. Naka-1-4 Ito ba ako sa kabila? Nagbabalak sa dito din. Hanggang 2028 na yan. 2028 na to? Babalik na yung anak ko sa school. Masarap naman yan. Grateful ako kasi may mga inanswer sa akin si Lord. Ang unang-unang pinasasalamat ko sa Lord is yung naging faithful ulit sa pagiging tithers. Kasi talagang pinag-pray ko totoo talaga na mabalik kasi nga hindi naman ako kulang sa finances, pero kasi yun nga, naging unfaithful ako sa Lord. Pero yun, nagpapasalamat ako sa Lord kasi binalik niya yung pagiging faithful tithers ko sa Kanya. And then, nagpapasalamat din ako sa Lord kasi yun nga, yung mga anak ko nandito sa Dubai, nagkaroon sila ng opportunity na makapagbakasyon dito 19 days. Ayun. 19 days pala yun? Haba. Ayun, tapos, ayun din, nagpapasalamat din ako sa Lord kasi yung savings na tinatarget ko is na-achieve ko this 2025. Wow, saving! Saving! Tapos yung yung look forward ko this 2026 is si Lord na yung bahala sa akin kasi yun nga, alam naman natin na mawawalan na ako ng trabaho this coming 31. So, sinasabit ko na lahat sa Lord kasi hindi rin ako hindi rin ako makapagsabi na ito yung gusto ko. Hindi ko inaano kasi yung sarili ko na kumbaga, Lord, ikaw na bahala. Yun nga, like sinusulat ko sa prayer notebook ko na siya yung maglagay sa heart ko kung ano yung talagang gusto niyang naglalakatingin sa video. Pero talaga. Malay mo may ma-encourage ka Ayun, yun yung sa YouTube. yun nga, yun yung nailagay niya sa heart ko kung ano yung talagang plano niya sa akin this 2026. Bahala na si Lord. Kain na ako. For 2025, Mukhang dalawang kakain. 2030 na ang kinain ni Aliyah. 2026, ito na yung nilook forward ko. Hanggang 2030. I'm grateful for 2025 kasi nakapagbakasyon ako, nakasama ko yung buong pamilya ko, lalong-lalo yung mother ko. Nagkameron kami na time kasi mayroon talagang gap. Kumbaga parang yung na hinahanap ko sa iba ay na ko. Mas naging close kami, tapos naging mas open. And nung graduation ng dalawang anak ko sa bahay. And nagtatrabaho na yung panganay ngayon. Medyo nabawasan na yung expenses. Kumbaga meron na siyang sense of responsibility na ginagawa. And especially for myself, yung marami akong na-realize when it's come to forgiveness.
Kasi mas importante talaga yun Maraming lesson na ano na na learn. hindi dahil gusto mo magpatawad, pero dahil para yun sa inner peace mo. Masarap pala. Kaya para, kumbaga You're parang changing. andun na yung ano, may peace of mind ka na. Kaya nagbo-blooming ka. Sa JBR. Kumbaga parang, Inner peace. ano man na, kumbaga kung ano yung kumbaga, bigyan mo siyang love, bigyan mo siya ng peace. Kung hindi man nabalik sa'yo, huwag kang mag-expect para hindi ka masaktan. Sigurado ka na. Sigurado ka na yan. Ganon yun. Sigurado ka na nun. Dahil Sigurado ako. Kasi iba na yung feeling, iba na yung pakiramdam ko ngayon kaysa nakaraang mga taon. yung manig ko. And nagpapasalamat din ako year to 2025 nung umuwi ako. Nakita ko talaga yung kaibahan nung umalis kami ng kapatid ko. Tapos nung bumalik ako, para okay na yung mga kapatid ko. Stable na sila. Nagulat na lang ako na mayroon na silang ganit. May mga lupa, may bahay, may sasakyan. Parang yung sa pagiging faithful tither ko, hindi lang ang blessing para sa akin, ganun din sa buong pamilya ko. Sa pang-church na pala ito. 2026, I'm looking forward na makapag-spend ng Christmas sa kanila kasi almost 12 years na talaga akong wala sa Pinas, hindi ako nakakapag-Christmas. And I'm looking forward also na makapag-start na ako na magka-meron kami ng bahay, yung talagang sariling akin, and yung sa insurance ko na sana magtuloy-tuloy. Amen? Praise the Lord. Amen! Masaya kami para sa'yo! Inner peace yan si ate at si Tata Elma. Kain mo yan. Inner peace for inner peace! 2040 na yung kinain ko. I'm looking forward for new boyfriend. Walang old boyfriend, Aliyah. for 2025. Ang arte mo! Hindi kayo. Ano pa? Anong ipinagpapasalamat ko sa 2025? Grateful ako sa Lord. Sa 2025. Umiiyak na. Manood ka, makinig kayo kasi naiyak sa atin eh. Umiiyak na nga kami. 2025, ano pa? Parang, Ba't umiiyak ka, Tata El? Manahawa ka kay Ate Leia. I like this, my friend. I don't want like this. Ano ba yan ate? Ikaw rin. 2025, Ako din, kaya nga gusto ko lang ayun, nakasandal. feeling ko, what I'm grateful for 2025, yung restoration ng Lord. Kasi halos parang lahat, yung since 2022, feeling ko kasi parang nawala yung I am lost. Parang yung pang, ano ba? Nangingilit din ito kanya! Wait lang. Tutulo na. Breakthrough is coming. Oo. Ano ba? Wait lang. Sige na nga. Simplihan na lang natin ang buhay ko. Okay lang yan, Ate Leia. Ilabas mo lang you are grateful eh. Oo, grateful ka. Grateful ako sa Lord kasi since nawala ang nanay at tatay ko. Ayun. Since nawala ang nanay at tatay ko. Kasi yung pakiramdam na solo ka. Iba talaga pag may magulang. Oo naman. Alam mo, iba talaga may magulang kasi meron kang masusumbungan. Yung pagka meron kang ano, kapag ka yung Meron talagang tawag dito, pag may achievement ka, meron kang, yung ramdam mo talaga na may masaya para sa'yo. Yung merong nagagalak talaga para sa'yo. Pero ngayon, wala ka ng ano eh. Iba kasi yung mga kaibigan na ganito na magsabi ka sa kanila nung ano nararamdaman mo. Alam mo Ayan yan, react ng react. Nagsasabi ng nararamdaman, mga react ng... Hindi ka. So yun, parang nakakamiss lang yung mga ganong sitwasyon na ay namimiss ko yung nanay at tatay ko kapag ka may achievement, yung may mga ganyan na alam mo na masaya din sa'yo, magiging masaya din sa'yo yung magulang. Pero ang Lord naman, yung hindi naman nagkukulang talaga ang Lord na i-comfort ako sa pamamagitan nyo din. So, kumbaga,
Wala, kailanman hindi nagkulang ang Lord sa buhay ko. Kaya naman, so I am so grateful. Kasi nga, kahit na medyo may mga tanong, hindi rin naman ako tumitigil na inilalaban ko talaga yung faith ko sa Lord. Kahit na may mga pagtatanong dun sa mga bagay-bagay, kailangan ko talagang ilaban para lang hindi lang makasurvive, kundi makapagpatuloy talaga. Mahirap magpatuloy kasi na alam mo, Nasasaktan ka. oo, nasasaktan ka. Pero sobrang nagpapasalamat talaga ako sa Lord sa mga taong nakapaligid sa akin, sa mga taong kasama ko, at saka alam ko sa mga taong nananalangin para sa akin. Yun yung ipinagpapasalamat ko sa Panginoon. Na kahit nung sa buong 9 months na wala akong trabaho, hindi ako nagutom. Yun yung talagang, sabi ko nga sa Lord, doon ko makikita at mararamdaman na kumikilos ang Lord sa buhay ko dahil hindi niya kailanman ako pinabayaan, hindi niya ako nahinayaan na magutom, na wala akong matirahan. Kaya pinobide ng Lord ang lahat ng pangangailangan sa buhay ko. At nung 2025, meron na akong bagong visa. Diba? Meron na akong bagong visa and yun. Sobrang lahat naman ng aking hiniling na 2 days off. O diba? Masaya dahil nakakapagpatuloy tayo, nakakapaglingkod pa rin sa Lord. And what I am looking forward this 2026 ay mas maging kapaki-pakinabang ang buhay ko. Mas maging kapaki-pakinabang ang buhay ko sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi wala na talaga akong may isip na dahilan pa para mabuhay sa mundong ito na kasi wala naman akong asawa, wala naman akong anak. Diba? Hindi kasi kumbaga ang focus mo na lang talaga is you have to fix your eyes on Jesus talaga na if you are alone, edi wala ka You're not namang alone, we're here. Oo naman, nagkita kita Yun, kumbaga sa buhay natin ay walang looking forward for at saka yung yung makauwi ulit ako, yung makapagbakasyon ako ngayong 2026, makita ko ulit yung mga kapatid ko, kung ano na bang kalagayan nila. Kasi nung simula nung mamatay nga ang nanay at tatay ko, kumbaga parang sa akin na rin kasi nga sila, yung ako yung, Parang ikaw yung tumatay yung magulang. yung kahit hindi naman ako yung panganay, pero kumbaga basta gusto ko silang makita. Gusto ko ulit maramdaman na buo yung pamilya namin kahit wala yung nanay at tatay namin. Yun lang. Basta gusto ko lang silang makita. Your prayer is already granted. Kaya naman. Kanya na yung ticket mo. Oo, andyan na. Your prayer is already Ayun. Amen. Basta saan man tayo dalhin ng Lord ay magamit tayo sa buwan. Magamit tayo ng sa ministeryo ng ating Panginoon. Dahil ang kakainin ko. Kung nakakain nyo hanggang 2040. Lord, salamat po. Bakit sa akin isang scoop lang siya, ang dami. Hindi ka umis ko. Hanggang 2050 yung kanya. Salamat ka talaga ng 2025 is total freedom from anxiety and heartache, yung pain. Kasi syempre 2024 evolving pa lang na naghihiling ka 2025 yun yung taon na kung saan natutunan ko na letting go and forgiving is talagang nakakapagpahaba ng buhay. Dito tayo nagluto. Kaya nagpapasalamat ako din sa lahat ng nakasama ko during ng journey ng healing ko. Kasi kagaya ng sinasabi natin is yung healing talaga it takes time. Pero kung meron kang mga kasama na bukod sa napagdaanan or nakaranas sila ng pain is meron silang mas malalim na paniniwala sa Panginoon or pagtutulis, yung faith sa Panginoon, mas madali pala yung healing. Pinagpapasalamat ko din kasi 2025 dahil dalawa yung
credit card ko na pinoproblema ko for a long time. Natanggal ko na yung isa. And eventually, yung natitirang isa is within this year, by God's grace, tapos na siya. So, yun yung pinagpapasalamat ko na 2025 is yung pinagpe-pray ko na financial abundance and stability, nakikita ko na. Kaya nga sabi din ni Napas, diba? Whatever you asked in prayer, i-claim mo siya, you will receive it. So, yun yung grateful ako ng 2025. Bukod sa masaya talaga ang taon ko pag kayo ang kasama ko. And ang nilulook forward ko talaga ng 2026 is makasama ko yung buong family ko dito sa lugar na to, dito sa UAE. Kasi ang gusto kong maranasan nila is yung peacefulness at saka yung salvation na naranasan ko, maranasan din nila. Lalo na yung mga kapatid ko kasi ang daming talent na binigay ng Lord sa kanila. Gusto kong maranasan nila yung saya na nagsaserve ka sa Panginoon. Yun yung gusto kong maranasan nila. And nagpapasalamat ako kasi nakikita ko na yung binhi na tinatanam ko ng paunti-unti. Nagkakaroon na siya ng bunga. So, looking forward talaga ako na totally matouch na ng Lord yung puso nila. Tapos, syempre, ano pa rin, family restoration. At the end of the day naman kasi, syempre, hindi lang sa relationship ko sa husband ko, pero may mga parte din kasi kami sa family namin na medyo nahiwalay. So, yun yung pinag-pray ko is just family restoration talaga. So, yun lang. And that's for 2025 and 2026. Patayo na si inay. Adan. Iiyak kasi. Kaya naging... Marami. Pero unang-una sa lahat, yung good health ng nanay ko. And yung mga blessings na nagbigay, na malaking tulong talaga sa akin para maano ko yung sa tuition fee ng anak ko. Kasi unexpected talaga yung first sem ng anak ko na si Harley. Ang laki ng binayaran ko. Sa totoo, binabayaran ko monthly. Na hindi ko akalain na magkakasya yung salary ko talaga. And hindi ko pero sa grace ng Lord talaga. Nagagawa kong ayun nga, makapag-tithes din. Makapag-tithes. Tapos makapagbayad ng insurance. Tapos ma-fully paid ko yung yung sa hinuhulugan kong lupa. So on process na yung yung title ng lupa sa grace ng Lord. And nakapagbayad na rin ako para doon. So waiting na lang ako dun sa title. So yun yung nilulook forward ko for the year 2026. And yun nga, kasama na dun yung yung graduation ng dalawang anak ko rin. So ngayong January, mag-OJT na yung si Harley. And yung anak ko na panganay, hopefully, yun din yung kiniklaim namin ngayong taon na makapag-graduate na siya. So waiting na lang siya sa ay mag-pre-exam siya for board exam. So yung mga naunang niya, bagsak siya. So sabi ko naman sa anak ko, parte yon ng testing ng Lord. Lalo na't yung panganay ko talaga yung nakikita ko na seryoso sa pagkilala sa Panginoon. Minsan may mga tanong siya na sa grace ng Lord naman ay biblical talagang andun yung guidance. So yun din talaga yung prayer ko na kahit yung tatlong anak ko, bagamat yung bunso, ay yung pinakapanganay at yung pinakabunso, ay talagang yung naano sila sa church. So yung dalawa na lang. Pero lagi kong inaano yan ng Word of God. So lahat naman yon by the grace of God. As long as andun yung pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Yun nga, may perfect timing ang Lord And yung seed na naitanim, hindi yun mawawalan ng kapuluhan. Lalo na't ang pangako ng Lord sa Acts 16:31, diba, na that as we believe in the Lord Jesus, we and our household will be saved. As long as tayo na
servant ng Panginoon ay ginagawa yung part natin. And salamat din sa Lord dahil tawag na ito as a leader, bagamat ano gusto ko lang ipasa Pero si papasa sa tulog sa tulog ba? pero yun Kutsara pang hawak. papasalamat pa rin ako sa Lord dahil pinagkakatiwalaan pa rin ako ng Lord sa parte na yun na alam kong doon ako mahina. Pero yun nga, sa ating kahinaan, the Lord is our strength. So yun, salamat sa aking mga amo na talagang hindi rin nagbabago. Sila yung katuwang ko, sa totoo lang, sila yung ginamit ng Lord na maging katuwang ko para makapag-aral yung anak ko na lalaki, makapagtapos. So yun, yung makapagtapos siya sa isang private school, talagang hindi ko rin pinangarap kung tutusin. Hanggang lang yung kaya ko, kung pagbabasehan ko yung sahod ko. Pero pinatunayan ng Lord na talagang walang imposible sa kanya. O, di ba? Hindi ko nga akalain na magkakasya yung sahod ko eh. Pero higit pa doon, talagang may ginagawa ang Lord. As long as surrendered tayo at buong pusong nagtitiwala sa Kanya. O, di ba? Kahit na yung akala ko nga imposible kung mapag-aral yung anak ko sa ganung school, pero yun nga, pinatunayan ng Lord na and doon ako natuto to be contented at alam mo yon, yung wisdom na binibigay ng Lord para kahit na siguro yung iba pinag-iisipan lagi na napakakuripot ko, pero para sa akin wisdom yun ng Lord, kasi yun lang yung meron ako hindi ko na yun pwedeng hindi ako nagkakaroon ng utang, hindi ko kailangan humingi ng tulong sa iba para lang matustusan ko yung pag-aaral ng mga anak ko. Pero yun nga, sa Lord ako laging nagsusumbong sa Lord lagi ako nagre-rely. So yun nga, napaka faithful ng Lord. Bagamat may mga time na unfaithful tayo, pero pinatutunayan ng Lord na He's faithful, more than faithful. So yun lang, salamat sa Lord. Sa Diyos lahat ang papuri. Nagwali na ng Kain ka muna ng cake. So ito, lalakyan ko yung piece ng cake na kainin ko, claiming that for a 2050 greater na yan. blessing 2050 na for yan. the year 2026. Nag-aabang na may matara si Aling. O, ikaw na. Dinamihan mo na o di lalakyan ko na. Last 2025, madami akong grateful sa Panginoon. Actually, nung pumasok ang 2025, ang sabi ko, bahala na ang Lord. Wala akong pinag-pray. Lahat ng mangyari sa akin, bahala na ang Lord. So, lahat ng nangyari sa akin, alam ko, will ng Panginoon ng 2025. And I am really grateful doon sa mga bagay na yun. So, ito kasing 2025, doon parang medyo naging serious yung pagiging content creator ko. Na parang bigla siyang, kasi parang, yung pa-YouTube lang ako kasi hobby ko lang mag-video, then gusto ko lang ng memories. Para dumating man ang time na yung mga kasama ko ngayon hindi ko nakasama. Parang meron akong babalikan. Parang ganun lang. Kami kasi ni Rodney, parang feeling ko, everyday may challenge. Pero, yung everyday na yun, para sa amin, yung challenge na yun, para sa amin blessing. Sobrang, alam mo yun, parang nagpapasalamat ako sa Lord kasi hindi niya pinaramdam sa amin, pinakita yung mga kakulangan at yung mga wala kami. Alam mo yun, yung parang we are able to give, we are able to, alam mo yun, nakakapagpahiram pa kami minsan, kahit parang wala ako, parang Lord, saan nang gagaling? Parang, doon ako nagpapasalamat sa Panginoon, Lord, paano, alam mo yun, pag wala ang Lord, paano ka kaya nabubuhay ng wala ang Panginoon? Dahil, kumbaga parang it's all miracle talaga kung bakit andito pa rin ako sa Dubai, knowing na, diba, wala akong trabaho for 1 year mahigit.
Diba? Akala ko nga, si Ate Leia kasi inabot ng 9 na buwan bago magka-subling. Diba? Parang ako wala pa. So, siguro, may tinuturo pa ang Lord at the same time. And parang every day naman, laging may lesson, laging may tinuturo ang Panginoon. And grateful ako doon. So grateful din ako kasi bago matapos ang 2025, nagkaroon kami ng Philippians. Kasi super heartbreaking talaga ako nung nabenta si Matthew. Kasi nung nabenta si Matthew, doon ko naramdaman na parang, kasi talaga dati, pinapautang ko yung asawa ko. Ang tissue eh. Alam mo yun, pinapautang ko. Pasalamat ako sa Panginoon dahil sabi nga natin, hindi lang kami nakasurvive ng 2025. Nagpatuloy kami at pinakita niya kung gaano siya makapangyarihan. Diba? Parang kahit ang layo ng bahay namin to Jabal Ali, pumipilit ako. May time din nung year 2025, parang medyo si Rodney ayaw magsimba kasi nahihirapan siya sa yung layo, tapos pagod sa work. Pero pinag-pray ko lang. Never kong sinabi kay Rodney na yung magsimba ka, hindi. Pray lang ako ng pray. Sa Lord lang talaga ako. Sabi ko, Lord, ikaw ang gagawa. Sa Lord lang ako lagi. Doon kami na Rodney, very open kami. Pero mas open siya sa akin. Pag patungkol kay Rodney, hindi ko binabroadcast masyado sa kanya. So, sa Lord lang ako nagsasabi. Na parang, Lord, ikaw nang bahala na umipo sa asawa ko. And I am very grateful sa asawa ko. Si Rodney ay sobrang blessing sa akin in all aspect. Kung paano niya ako pinipikon, pinapatawa. Sabi ko nga, kung single ka, okay na single ka. Pero mas maganda pa rin ang may asawa. At kaya ko siya nasasabi dahil si Rodney ang asawa ko. And sobrang grateful ako sa buhay niya, kung paano siya binubuhay ng Lord, kung paano siya pinapalago ng Lord. Sobra ako nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi nakita ko itong 2025, grabe na yung nilago niya, even sa faith niya. I am grateful na simula nung July, we are able to pray. Kasi talaga yun yung parang, dati kasi ginagawa namin yun nung bago mag-asawa kami. Tapos nawala siya. Kasi alam kong ang faith ko sa Panginoon ay malalim na. Pero sabi ko sa Panginoon, gusto kong dumating ang time na mas malalim pa sa Rodney sa akin. Ganun talaga yung gusto ko. Then, yun. And this year, 2026, dahil nung 2025, ang sabi ko, bahala ng Lord. Gusto kong maging specific this year, 2026. Gusto kong magkaroon ng work. And gusto ko, si Rodney naman yung wife visa. Ikaw yung bumigay. Ako, hindi. Gusto kong mangyari na siya naman yung magpapahinga sa bahay. Maglalaba. Hindi pa hinga yun, girl. Triple okay. Gusto mo lang parang pagdugawa ng house. Hindi, parang gusto ko namang maramdaman niya na parang, ako naman. Though never ko namang ipinaramdam sa kanya na siya lang. Kahit wala akong work, never kong pinaramdam sa kanya na siya lang, at alam niya yun. Na tatlo kami kasi kasama ang Lord, and I am looking forward na makauwi din this year 2026. Sabi ko kasi gusto ko man, actually pwede akong umuwi kasi naka husband visa ako eh. Pero nung simula na naranasan ko na umuwi ng kasama si Rodney, gusto ko kasama na ulit siya uuwi. Iba kasi, iba yung complete nung yung maramdaman mo na sa family niya, sa family ko, maramdaman din niya, ganun. Tapos yun, looking forward ako sa trabaho na ibibigay ng Panginoon sa akin. Yung full package. And I know and I claim na this year, 2026, na kung ito man pagiging content creator ko, influencer, lumaguman siya, sa will ng Panginoon. Ito kasi yung bagay na ipinagkakalab ko sa Panginoon. Hindi ako nagiging specific sa Kanya kasi alam niya yung puso ko kung bakit ako nandito. And gusto ko dumating din, parang nagkikita ko dumating yung time na parang, kung kumita man to, gusto ko ma-bless lahat ng tao sa paligid ko. Ganun. And yun, thankful din pala ako ng 2025 kasi dun ko kayo mas naging ka-close lahat. And each one of you ay blessing sa akin. Lahat ng mga kwento ng buhay nyo
ay grateful ako kasi natututo ako. Diba? At dun ko na-realize na parang, pag nakakapakinig kasi kayo ng kwento ng iba, kung bakit maganda siya na minsan nakikinig. Dahil na parang, okay Lord. Kasi minsan akala mo, ikaw yung hirap na hirap sa buhay. Pero kanya-kanya tayo ng challenge. And yung challenge na yun, nararapat lang para sa isa't isa sa atin. Diba? So yun, looking forward ako that this year 2026, kaya yung Sunday service, mas lumago pa ako doon kung anong plano ng Panginoon, makaband ko man yung mga tao na nandun sa Sunday service, bahala na ang Panginoon doon. Pero looking forward pa rin akong bumalik sa Sabbath. Ito naman. Diba? Kasi looking forward ako. Hindi, masarap para sa akin kasi masarap maglingkod kasama yung mga tao na ramdam mong nandun na tayo nagsaserve tayo sa Panginoon. Pero kapag kasama mo yung mga tao na naglilingkod, naramdam mong iisa kayo ng paglilingkod sa Panginoon, mas gumagaan. Diga? Mas madaling maglingkod sa Panginoon. Though tayo ay may kanya-kanyang pagdating ng time ay welcome my good and faithful servant. Diba? Pero wala. Parang habang nandito ako sa Dubai, gusto ko kayo yung kasama ko na maglilingkod sa Panginoon. And yeah, thank you so much sa mga life nyo. Ang arte. Si Rodney kasi pinaiyak ako. Kumain ka na. Kumain ka ng cake, ubusin mo yan. Birthday natin sa'yo. Si Rodney kasi magiging Saturday off. So, lilipat ka ng Saturday. Tapos yung company na mapapasukan mo, yung in-establish ni Lord, kukunin din kami ni Lord doon. Magtayo na lang kaya. Tayo na lang tayo ng company. Oh, sino gusto? Share. Masarap pala. Parang ang bilis lang. No? Share. And yeah, thank you Lord for that. Paano kung ano? Paano kung